Makakamit lamang ang tunay na ligaya kapag si Kristo ang sentro ng pamilya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa pamilya. Samahan niyo po akong makibukas sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Sabi dito, sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang ng kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Hindi lahat na nagbabasa ng Biblia ay mabuting ama. Hindi lahat ng marunong mag-pray ay mapagmalasakit na ina. Hindi lahat ng marunong mag-quote ng verse ay tunay na responsable sa loob ng bahay. Sabi ng salita ng Diyos, kung hindi mo inaalagaan ang sarili mong pamilya, hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal at espiritual, ay ibig sabihin ay tinatakwil mo na mismo ang iyong pananampalataya. Pwede kang aktibo sa ministry, pero patay naman ang relasyon mo sa anak mo. Pwedeng generous ka sa church, pero tahimik at malamig ka sa asawa mo. Pwedeng mabait ka sa ibang tao, pero puro sigaw ka sa loob ng bahay mo. Masakit man isipin, pero sabi ng Biblia, kung ganyan ang kalagayan, ay mas masama pa raw tayo sa hindi mananampalataya. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa inyo, kamusta ang pamilya mo? Masaya ba talaga kayo? O masaya lang para hindi mapansin ng iba? Magkakasama nga ba kayo? O kasama lang sa bahay, pero hindi sa buhay? Kailan kayo huling nagsabay-sabay na magdasal? O mas madalas kayong sabay-sabay, pero kanya-kanya namang hawak ng cellphone? Bakit parang mas madali pang makipag-usap sa iba kaysa sa sarili mong pamilya? Kailan mo huling sinabi sa anak mo na mahal kita? At kailan mo huling niyakap ang mga magulang mo? At kailan mo huling isinama si Kristo sa buhay at pamilya niyo? Laging tandaan na ang pamilya ay hindi nabubuo sa presensya lang ng tao, kundi sa presensya ng Diyos. Kung wala si Kristo sa gitna, hindi sapat ang pagmamahalan, hindi sapat ang tiyaga. Pero kung siya ang pundasyon, kahit anong basag ay kayang ayusin at kahit anong malamig ay kayang painitin. Kaya ngayon, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang 3 puntos, 3 mahalagang aral na kung ating isa sa buhay ay magpapalalim at magpapalakas sa ating pamilya. Para sa unang puntos, si Kristo ang dapat maging sentro ng pamilya. Sabi sa Awit 127 verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Napakasimple pero napakalalim. Kahit anong pagod mo, kahit anong sipag mo, kahit anong bigay mo sa pamilya mo, kung wala si Kristo, kulang pa rin. Marami sa atin ang pinagsisikapan ay ang mga material na bagay. Gusto natin ng magarang bahay, bagong gadgets, magandang sakyan, magandang damit, magandang edukasyon, at wala namang masama doon. Pero ang tanong, naipakilala mo na ba si Kristo sa pamilya mo? Alam ba ng mga anak mo na ang Diyos ay buhay? Nakikita ba sa iyo ng asawa mo ang presensya ng Diyos? Nararamdaman ba sa tahanan mo ang kapayapaan ni Kristo? Kapag hindi si Kristo ang sentro, ang pamilya ay madaling magiba. Darating ang bagyo, problema, pagsubok, tukso at pagkukulang. Pero kapag ang pundasyon ay pera, pride, o pansamantalang kasiyahan, ay guguho ito. Pero kapag si Kristo ang sentro, kahit dumaan ang pinakamalakas na bagyo, ay mananatili itong buo. Sabi nga sa Mateo 7 verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. At ang batong yon ay si Kristo. Pangalawang puntos, sa iyo dapat nagsisimula ang pagbabago. Sabi sa Joshua 24 verse 15, ngunit kung ayaw niyo maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo ngayon kung sino ang paglilingkuran niyo. Ngunit para sa akin at sa aking sambayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kung ating titingnan si Joshua, hindi niya sinabing, sana ang pamilya ko ay maglingkod. Hindi rin niya sinabing, kapag okay na sila, saka kami maglilingkod. Ang sabi niya, ako muna at ang aking sambahayan. Ibig sabihin, doon nagsisimula ang pagbabago. Sa'yo. Kaya kung gusto mong maging mapagpatawad ang pamilya mo, magsimula kang magpatawad.
Kung gusto mong maging makadiyos ang tahanan nyo, magsimula kang magdasal. Kung gusto mong may kapayapaan sa bahay nyo, magsimula kang tumahimik at magpakumbaba. Minsan sinasabi natin, ay pasaway kasi ang asawa ko, ay matigas kasi ang ulo ng anak ko, ay hindi kasi marunong makinig ang magulang ko. Pero ang tanong, marunong ka bang sumunod sa Diyos? Hindi mo kontrolado ang puso ng iba, pero kontrolado mo ang pagsunod mo. At minsan, kapag ikaw ang nagsimulang sumunod, ikaw din ang gagamitin ng Diyos para baguhin ang buong pamilya mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ako ba ay ilaw? O ako ang dahilan ng dilim sa aming tahanan? Ako ba ang daan ng biyaya? O ako ang humahadlang sa pagkilos ng Diyos? Laging tandaan na sa iyo nagsisimula ang pagbabago. Pangatlong puntos. Isama mo ang buong pamilya mo sa gawain ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Hindi sapat na ikaw lang ang uma-attend ng church. Hindi sapat na ikaw lang ang nagbabasa ng Bible. At hindi sapat na ikaw lang ang nagdilingkod. Ang kalooban ng Diyos ay hindi isa-isa, kundi buong pamilya. Sabi sa Genesis 7 verse 1, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y, ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Kung ating titingnan, si Noah ang kinausap pero buong pamilya ang iniligtas. Sabi din sa Gawa 16 verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambahayan. Pamilyang sama-samang nagsisimba, pamilyang sama-samang nagdarasal, pamilyang sama-samang naglilingkod. Yan ang pamilyang matibay, may biyaya at paborito ng langit. Kaya kung ikaw ang unang nakakakilala sa Diyos sa inyong pamilya, huwag kang mahiya. Huwag mong hayaang ikaw lang ang umahon habang nalulunod sila. Hilahin mo sila, isama mo sila, mag-Bible study kayo, mag-prayer time, mag-volunteer bilang pamilya. Ang pamilya ay hindi lang para magkasama sa hapagkainan, kundi ang pamilya ay dapat magkasama sa harapan ng Diyos. At para sa ating conclusion, tandaan natin na ang tunay na tagumpay ng isang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman, ganda ng bahay o dami ng naipundar, kundi sa presensya ng Diyos sa gitna ng tahanan. Kung gusto mong maayos ang pamilya mo, unahin mo si Kristo. Kung gusto mong buo ang tahanan mo, buuin mo muna ang ugnayan mo sa Kanya. Magsimula ka, manindigan ka dahil minsan, ang isang taong tapat sa Diyos ang kailangan para baguhin ang pamilya mo. At tandaan na kapag si Kristo ang pundasyon, walang bagyong kayang gumiba. Dahil ang pamilya na itinayo sa panalangin, tibay ng pagsunod at sinamahan ng Diyos, yan ang pamilyang hindi kailanman mawawasak. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyong salita na muling nagpaalala sa amin na ang tunay na lakas ng pamilya ay nasa inyong presensya. Patawarin mo po kami sa mga panahon na hindi ka namin isinama. Ngayon, buong puso namin isinusuko ang aming tahanan sa iyo. Ikaw ang maging sentro, ikaw ang maging gabay, ikaw ang maging dahilan kung bakit kami mananatiling buo. Punuin mo ng pag-ibig ang aming mga puso, kapayapaan ang aming mga tahanan at ng pananampalataya ang aming buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sister Janice Liada, na nagsasabing, ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. God bless us all.